Guys, welcome back to my channel. Ako nga pala si Mang Jose dito sa Canada. Today nga pala is grocery day namin mag-asawa, kaya kahit negative 41, susugurin namin ang superstore. Samahan nyo kami ngayon para malaman nyo ang buhay na walang sasakyan dito sa Canada kapag winter days. I'm sure napansin nyo na kung ilang layer ng pants at saka ng jacket ang sinuot ko ngayon. Mabuti na yung safe kasi masyadong malamig talaga sa labas, kaya hindi natin alam kung anong epekto nun. So much better to be safe than sorry. Medyo may kalayuan kasing lakarin yung bus stop, kaya sisiguraduhin namin na hindi kami lalamigin kaagad bago pa makarating. Ito din yung first winter namin dito sa Canada. Let's go! Isa nga pala sa mga na-realize namin habang tumatagal kami dito sa Canada, sa umpisa lang masaya ang snow. Kasi sobrang nagiging pabigat siya pagpasok sa trabaho at sa pag-uwi mo. Lalo na sa mga bata kasi kailangan nila mag-doble-doble ng suot sa pagpasok nila sa eskwelahan. Tapos pagdating nila sa school, solo na nilang tatanggalin yun. So nandito na nga kami sa bus stop. Mahigit 10 minutes din kaming naglakad papunta dito. Ang pamasahe nga pala ng bus dito is $3.50. Pwedeng cash, pwede ka mag-tap ng card, pero unlimited na yung sakay mo. At nandito na nga kami ngayon sa superstore. Si Dory! Dory! Well, yun na nga. So pag-usapan na natin yung tungkol sa car. Ang car kasi dito sa Canada is necessity talaga. Pero since hindi naman kami parehong full-time na nagtatrabaho, in short, hindi pa namin afford. Okay naman so far kasi hindi naman kami madalas na lumalabas. Dahil kapag nag-grocery kami is twice a month lang. Yung pamasahe namin galing lang yun sa tips. Kapag lumalabas kami nakasama mga bata, free pa naman sila dahil below 12 years old pa. Kaya when you do the math is talagang tipid pa rin. Kasi nga kung kukuha ka ng car, babayaran mo yun monthly. Wala naman kaming pang cash. Tapos bukod doon, meron pang insurance. Aside from that, gasolina, maintenance, winter tires, diba? It's not too bad to take a bus. Okay rin naman. Walking distance lang naman sa school yung mga anak ko. Tapos 5 minutes walk lang naman ako sa trabaho. Tapos si wifey naman is 2 minutes lang. Next year na siguro kami mag-car kapag nakaipon na at medyo nakabayad na kami sa utang. Sino ba naman ang ayaw ng car kung carry naman, di ba? Kaya pag nag-grocery kami ng misis ko, yun for 2 weeks kagad para sulitan labas. Mostly, budget namin sa grocery is 300 lang. Tumataas lang yan kapag marami kong kinukuha na wala sa listahan niya. On my next video nga pala, share ko sa inyo kung ano yung pinamimili namin sa worth 300 na good for 2 weeks. You wanna say something? Yeah. Sa ano nila, meron silang pag naka-over 300 ka, meron kang libreng ganito. Winner. Naman, yung pinamili namin, sold na for 2 weeks. Magdadagdag na lang kami ng Bigas. bigas. Okay na yan. Okay, oras na para ilagay sa eco bag at ayusin sa wagon. Puro frozen. Sabi ng mga pagkain ng bago. Yun ang mura eh. Doon po ang paraan namin para mabuhay sa kanil po ng bibilihan dito. Hanggang frozen lang po tayo. At hindi po kami parehong nagtatrabaho. Hindi kami pareho nagtatrabaho kasi part-time lang siya sa schedule niya. Para na rin kasi yung sa availability niya sa mga bata. Dito sa Canada, hindi pa pwedeng iwan ng batang below 12 years old sa bahay lang. It's against their law. At eto na nga ang grocery namin for 2 weeks. Kaya no car, no problem kasi nag-book na si madam ng Uber namin. Ang Uber charge nga pala sa amin is nagre-range lang ng $12 to $13. So safe na kami makakauwi sa bahay tapos hindi pa kami maglalakad ng malayo. Diba? Not bad. So let's say sabihin na natin nasa $35 yung pamasahe namin every month. Kaya may snowman o wala, I think okay lang naman na wala pa kaming car sa ngayon. Hope you like this video. Please don't forget to subscribe.